Hey, Mike.
binigay yan ng ano. Meron ka lang. Mama mo. Kasi mami mo. Hindi ko na tawag ang mama. Nagmamadali ako. Naghihintay ba? Sabi niya si Ate Alpog na naman. Alinda. Yes, na. Hilda, tara na. Alpog pa naman. Takis mo. Sapagkat ayon sa Ebanghelyo, sila lamang ang naiwan sa Kalbaryo at nakasaksi sa paghihirap at pagkamatay ni Jesucristo. Sila rin ang naghatid kay Jesus hanggang huling hantungan. Sila ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea at ang dalawang kagawad ng Sanhedrin na lihim na tagasunod ni Jesus. Una, Santa Veronica. Ang kwento ng ika-6 na estasyon sa tradisyonal na daan ng krus ay nagpapahalaga sa isang mahabaging babae at sa kanyang ginawa samantalang naghihirap si Jesus sa pagpasa ng krus. Pumuslit ang babae sa kakapalan ng tao, inalis ang kanyang belo at itinampi sa kamahal-mahalang mukha ni Jesus na nooy tigib ng pawis at dugo. Bilang sukli
sa kanyang kabanal-banalang mukha ay nabakas sa belo ang mahal na mukha ni Jesus. Ang babae ay tinawag na Veronica. Ang ibig sabihin ay tunay na larawan. Siya ang kumakatawan sa mga nilalang na nahabag at nakiisa sa paghihirap ni Jesucristo patungo sa Kalbaryo. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Santa Juana. Si Juana ay isa sa mga babaeng pinagaling ni Jesus sa masasamang espiritu at sa mga karamdaman. Siya ay asawa ni Cusa, nakatiwala ni Haring Herodes Antipas. Simula noon ay naglingkod siya kay Jesus at sa 12 alagad. Siya at ilan pang mga babae ay sumunod kay Jesus sa kanyang pangangaral. Ang ari-arian nila ay itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Si Juana ay kasama ng mga babaeng dumalaw sa libingan ni Jesus. Santa Juana, ipanalangin mo kami. At sa ulo'y may korona ng tinig. At sa bawat mayroong latay ang iyang katawan. At sa Santa Maria Cleofas. Siya ay ina ni Santiagong Bata. Siya rin ang tinutukoy na asawa ni Cleofas. Naniniwalaan sa tradisyong Kristiyano na siya ay asawa ni Cleofas na batang kapatid ni Jose na ama ni Jesus. Si Maria Cleofas ay tinatawag din na Maria, ina ni Santiago o Maria Jacobe. Isa siya sa mga babaeng sumunod kay Jesus mula Galilea upang maglingkod sa kanya at sa kanyang mga alagad. Isa siya sa mga alagad na sumama kay Jesus sa muling pagkabuhay nito sa Jerusalem. Siya, kasama ang iba pang babae, ay saksi sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Santa Maria Cleofas, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome. Si Salome ay asawa ni Zebedeo at ina ni Santiago Matanda at Juan Evangelista. Si Salome ay kasama ng mga babaeng sumunod at naglingkod kay Jesus mula Galilea hanggang Jerusalem. Nakita niya ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Salome kasama sina Magdalena at Maria Cleofas ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. Nang makarating sila sa libingan, wala doon ang bangkay. Sila ang unang nakaalam na si Jesus ay muling nabuhay. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. San Nicodemo. Si Nicodemo ay isang kasapi ng kapulungan ng mga saserdote. Palihim niyang sinadya si Jesus at nagtanong tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanya, maliban na ang tao ay ipinanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Nag-uutos ang mga punong saserdote sa mga bantay ng templo upang dakpin si Jesus. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nalilitis at inaalam kung ano ang kanyang ginagawa. San Nicodemo, ipanalangin mo kami. Jose ng Arimatea. Siya ay isang mayamang taga-Arimatea. Mabuti at matuwid ang taong ito at kabilang sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Bagamat kagawad siya ng Sanhedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nang maibaba na ang bangkay, binalot niya ito ng bagong kayong lino at nilagay sa sariling libingan ni Jose na inuka sa gilid
ng gulod na bato. San Jose ng Arimatea, ipanalangin mo kami. Si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kaniya si Nicodemo na may dalang pabango. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghanda ng mga Hudyo, at dahil malapit ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea, at nakita nila ang pinaglibingan, pati ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Kristong kabanal-banalan, kaawaan mo kami at patawarin. Ina ng hapis, anong pasakit ang iyong tinamo sa pagiging ina ni Kristo? Sa una pa mat simula, ang lahat ay tinanggap mo ng iyong winika sa anghel. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Di masukat ang iyong lungkot nang iyong marinig ang mapait na hula sa sanggol na si Jesus. Anong tindi ng iyong takot nang itakas ninyo ang sanggol patungong Ehipto? Nang 3 araw na wala ang batang paslit sa templo, inaka ng dalamhati nang masalubong mo ang iyong anak na may pasang krus. Pinawian ng buhay at dinala sa libingan. Inang matiisin, ina ng 7 hapis, matinding damdamin ang tumimo sa iyong puso sa sinapit ng iyong anak na si Jesus. Ang puso mo'y para na ring tinurukan ng isang balaraw. Inang tigib ng hapis, ipanalangin mo kami.
San Juan Evangelista ay tubong Galilea, anak ni Zebedeo at Salome, at nakababatang kapatid ni Santiago Matanda. Isa siyang mangingisda nang siya'y tawagin ni Jesus upang maging isa sa 12. Siya ang pinakabatang apostol, ang tinutukoy na alagad na mahal ni Jesus. Siya lamang ang alagad na sumubaybay kay Kristo mula nang siya itakpin hanggang sa paghihirap ni Jesus sa Kalbaryo. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal na alagad, inihabilin ni Jesus ang ina nitong si Maria kay Juan. Mula noon, tinupkop ni Juan ang ina ni Jesus. Si Juan ang sumulat ng ika-4 na ebanghelyo. San Juan Evangelista at Apostol, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ay naging alagad ni Jesus nang paalisin ito ang 7 demonyong sumapit sa kanyang katawan. Naglingkod siya at sumunod kay Jesus hanggang Jerusalem. Kasama siya ng ina ni Jesus at ni Juan sa paanan ng krus hanggang si Jesus ay bawian ng buhay at ilibing. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babaeng lingkod ni Jesus ay nagtungo sa libingan, dala ang pabangong ipapahid sa bangkay. Nauna si Magdalena at naratnan niyang naalis ang batong panakip sa libingan. Wala doon ang bangkay ni Jesus. Umiiyak siya nang biglang nagpakita si Jesus na muling nabuhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at ng iyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Sa'yo dakilang pag-ibig mo. Santa Maria ng Betania. Pumasok si Jesus at ang kanyang mga alagad sa nayon ng Betania. Malagod siyang tinanggap ni Maria sa kanyang tahanan. Ang babaeng ito ay kapatid ni Marta sa pangalan. Naupo si Maria sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abala sa paghahanda, kaya hiniling niya kay Jesus na sabihin kay Maria na tulungan siya nito. Ngunit sumagot si Jesus, "Marta, naliligalig ka at abala. Ngunit isa lamang ang tanging kailangan. Pinili ni Maria ang mas mabuti, at ito'y hindi aalisin sa kanya." Santa Maria ng Betania, ipanalangin mo kami. Sikat mo, kayo ng Panginoon kong Jesus. Santa Marta ng Betania. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus upang dalawin ang may sakit niyang kapatid na si Lazaro, sinalubong niya ito. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y naparito, hindi sana namatay ang aking kapatid." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," ang sagot ni Marta. "Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Santa Marta ng Betania, ipanalangin mo kami. San Lazaro ng Betania. Siya ay matalik at tapat na kaibigan ni Jesus. Nakatira siya sa Betania
kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta. Nagkasakit si Lazaro, kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkakapatid. Sinabi ni Jesus, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Nang nakarating si Jesus sa Betania, pinalis niya ang bato sa libingan. Nanalangin sa Ama at pagkatapos ay tinawag si Lazaro. Lumabas si Lazaro sa libingan. Dahil dito, marami ang sumunod at nanalig kay Jesus. San Lazaro ng Betania, ipanalangin mo kami. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood. Inyo pong natunghayan ang prosesyon at katesismo at panalangin ngayong pong prosesyon ng paglilibing kay Jesucristo. Maraming pong salamat sa inyo. Magkita-kita tayo sa linggo ng pagkabuhay para sa ating salubong.